Sa sobrang seloso niya, kahit paglabas ng bahay at pakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay ay bawal. Sa ngayon ay 3 years na akong nakakulong lang lagi sa bahay. Single mom of 2 ako nang magkakilala kami ng ka-live-in partner ko ngayon. 3 taon na rin kaming nagsasama. Dahil sa kabaitan at pagmamahal na pinapakita niya sa akin ay pumayag ako na magka-baby kami. On our first year nang magkasama, nagtry kami na mag-conceive. Nabuntis naman ako pero nalaglagan ako at 2 beses nangyari yon bago kami nabiyayaan ng anak. Nung naipanganak ko ang panganay namin, napapansin ko na may changes sa ugali niya. Mainitin ang ulo at nakakapagsalita siya ng hindi maganda sa akin. Hanggang sa unang pagkakataon ay nasaktan niya ako. Sinaktan niya ako ng 2 beses dahil lang sa kalisingan niya. Natutulog siya noon at umiiyak ang baby namin na naging dahilan para magising siya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung bintang niya na baka daw sinasaktan ko si baby. At nung sinakal niya ako ng 2 beses, hindi pa sana niya ako titigilan kung hindi pa ako sobrang nagpupumiglas. Kasi halos nawawala na ako ng hininga. Hanggang sa sumunod na away namin ay tuntok niya ako ng 2 beses sa likod. At isa rin sa ulo habang karga ko yung 5 months naming baby. At buntis na rin pala ako that time at hindi namin alam kasi hindi naman ako niregla simula nang nanganak ako. At habang sinasaktan niya ako, nakatingin siya sa 5 years old kong anak. Gusto ko siyang ipabarangay sana noon kaso nagmakaawa siya sa akin at nangakong hindi na niya uulitin. Isa na rin sa nagpabago ng isip ko ay ang anak ko na maliliit pa. Akala ko magbabago na talaga pero lumala pa. Ang sumunod niyang ginawa sa akin ay nung 2 months pa lang yung baby ko after kong maipanganak ang pangalawa namin. Tinutukan niya ako ng itak. Ipinabarangay ko na siya noon pero nagkaayos pa rin kami dahil nakiusap siya at nangako siya dun sa barangay na hindi na daw niya uulitin. At ang isa pa na pinuproblema ko sa kanya ay ang pagiging mahigpit niya sa akin sa pera. Pero sa alak ay hindi siya nanghihinayang. Binibigyan niya lang ako ng pang-araw-araw kong budget na 100 pesos. Ang diskarte ko na lang para mabilhan ko ang sarili ko ng pangangailangan ko ay tinitipid ko na lang yung binibigay niya. Minsan nag-i-instant noodles na lang ako o di kaya ibagoong para maitabi ko yung pera at maibili ko ang sarili ko ng mga pangangailangan ko. Dahil kapag hihingi ako sa kanya ng pambili ay nabubuliwan niya ako. Palaging next time na lang or hindi naman kailangan yan. Or di kaya walang budget pero pagdating sa alak ay napakagalante. At pag may nabibili ako sa naipon ko ay nagagalit pa rin siya sa akin kahit hindi ko naman hinihingi sa kanya yung pambili ko. Lagi ko daw inuuna ang hindi naman kailangan. Hindi rin naman niya ako pinapayagang magtrabaho kahit nung wala pa kaming anak. Kasi nga daw ay responsibilidad daw ng lalaki ang mag-provide. At ang babae naman daw ay mag-asikaso at mag-stay lang dapat sa bahay. Gusto ko rin sanang magtinda-tinda ng kung ano-ano dito sa bahay kaso ayaw niya rin. Kasi baka raw gusto ko lang din mag-display sa mga lalaki dito sa amin. Sobrang siloso niya at halos 3 taon na akong nakakulong sa bahay. Hindi makipagkwentuhan sa kapitbahay ay bawal. Okay lang naman sana sa akin kung marunong man lang siya mag-effort na ipasyal ako. Kaso hindi rin. Ang gusto niya sa kanya at sa mga bata lang iikot ang mundo ko. Sa ngayon ay alam ko na sa sarili ko na kaunti na lang yung pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi ko magawang iwan dahil maliliit pa yung anak namin at wala akong mga kamag-anak na mahihinga ng tulong. At kapag humiwalay ako sa kanya ay susustento lang din niya kami aasa kasi hindi naman ako makapagtrabaho dahil wala akong mapapag-iwanan sa mga bata. Gustuhin ko mang mag-online sell kaso wala din naman akong pera para panimula. Ano ba yung pwede kong gawin, Mami Len? Hihingi lang sana ako ng advice sa mga viewers nyo. Babasahin ko po lahat ng comments. Letter sender, Christine ng Alabang. Alam mo yung kalibin mo masyadong makaluma yung pananaw sa buhay. Yung lalaki ang magpo-provide at ang babae ay stay lang sa bahay. Pero impyernong buhay yung pinaparanas sa'yo. Bakit yung partner mo yata yung nagkaroon ng postpartum? Ina malala siya. Sinaktan ka na once. Nadaan ka pa sa pakiusap. Sana on that day na nilapatan ka, antimano hindi ka na nagpadala sa pagmamakaawa niya. Tandaan natin tong mga babae ha, na kapag nalapatan ka na ay sunod-sunod na yan. Kaya una pa lang hindi nyo na dapat pinapalambot ang mga ilong nyo. Ia-advise ko pa lang sana na umuwi ka na lang sa parents mo. Pero ang sabi mo wala kang kamag-anak. How possible naman yan? Lumabas ka ba sa lupa? Hindi mo rin maiwan kasi maliliit pa yung mga anak mo at wala kang mapapag-iwanan at asa ka rin sa sustento. Sasabihin ko pa sana na hindi mo na sana dinagdagan kaso ang sabi mo hindi mo rin alam na buntis ka na kasi hindi ka niregla ka mo nung pag-anak mo. At dun sa 100 daily na binibigay sa'yo at tinitipid mo para makabili ka ng needs mo, ikinasasama pa rin ang loob niya? Diyos ko, ia-advise ko rin sana na sumideline or dumiskarte. Hindi rin po pwede. Kahit na sabihin mong may extra ka. Kasi bawal kang makipagkwentuhan sa kapitbahay. Sinong pagbebentahan mo yung mga haligi sa bahay nyo? Sobrang kitid ng utak ng partner mo. Hindi ko naiisa-isahin kasi sumasakit na yung ulo ko. Nauubusan na ako ng solusyon sa problema mo at hindi ko alam kung paano ka maiaalis sa sitwasyon mo. Kasi lahat ng ipapayo ko ay nasagot mo na. Choice mo nang maitali sa ganyang sitwasyon. Kasi yung mismong sarili mo, hindi mo maiaalis sa dami ng rason, kami pa kaya. Nababahala lang ako dun sa pagtutok niya sa'yo ng itak. Physically, emotionally damaged ka na. Third wife, iintayin mo pa ba na mapatay ka bago ka umaksyon? Hindi ka na safe eh. Seryosong case ka na. Hindi na yung advice namin yung makakatulong sa'yo.
sa'yo. Kasi ang magagawa mo na lang ay magpa-assist ka sa barangay nyo para matulungan ka pumunta sa pinakamalapit na DSWD or sa police station. Then look for women desk para mag-guide ka nila. Kasi sila na yung dapat na hinihingan mo ng tulong or tulfo ang makakatulong sa'yo para makalaya ka sa sitwasyon mo. Hindi kaya ng advice namin ang case mo.